Mabuhay ka, Teacher Digfik! Tiyak na narito ka sa ating channel dahil nais mo ng pinagaan na aralin tungkol sa editorial. Nasasabik na kong magbahagi ng kaalaman sa masayang paraan. Maglaro tayo! Sanay, alam mo! Balik-aralan tungkol sa sanaysay. Ipangkat ang katangian ng sanaysay, formal o di formal. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod: nasaliksik, kolokyal, personal, seryoso, karanasan. Simula na ang dunong kasiyahan. Ka-Teacher Digfik, nakailang puntos ka? Nais kong damihan mo pa ang iyong puntos sa pamamagitan ng larong kwento mo. Suriin at ibahagi ang mensahe ng karikatura. Tumpak na tumpak ang pagkakabahagi nyo ng mensahe mula sa ating karikatura. Kaya mataas na puntos na naman ang iyong nakuha. Alam nyo ba na iyan ay maituturing na tekstong biswal? Pag-isipan natin ito. Ano ang kahalagahan ng kakayahang umunawa ng biswal na teksto? Bigyan kahulugan ng editorial gamit ang mga salitang pahayagan, opinyon, napapanahon. Talagang hindi matitinag ang inyong mga husay. Alam mo ba ang mga pahayag noon? Isa, 1888, 1889, La Solidaridad. Unang patnugod, Graciano Lopez Haina. Wika, Kastila. Layunin, humiling ng pantay na karapatan para sa mga Pilipino at Espanyol. Dalawa, 1882 to 1885, Diaryong Tagalog. Nagtatag ay ang sina Marcelo H. del Pilar. Wika, Tagalog at Kastila. Layunin, gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ikaplo, 1896, Ang Kalayaan. Patnugod o direktor, Emilio Jacinto. Wika, Tagalog. Layunin, hikayatin ang mga Pilipino na sumapi sa katipunan. Apat, 1848 hanggang 1898, Diario de Manila. Nagtatag ay ang si Ramon Angulo. Siya ay isang Kastilang mamamahayag at negosyante. Siya rin ang pangunahing tagapaglathala. Wika, Kastila. Layunin, magsilbing tagapaghatid niyang opisyal na impormasyon ng pamahalaang kolonyal. 5. 1898 hanggang 1900, La Independencia. Patnugod o direktor, Antonio Luna. Wika, Kastila. Layunin, magsilbing opisyal na pahayagan ng pamahalaang revolusyonaryo ni Emilio Aguinaldo. At 6, 1858 hanggang 1925, El Comercio. Nagtatag ay ang si Jose Zaragoza y Arangquisna. Siya ay isang Kastilang negosyante at mamamahayag. Wika, Kastila. Layunin, magsilbing opisyal na pahayagan ang pamahalaang revolusyonaryo ni Emilio Aguinaldo. Kasaysayan ay sadyang binabalikan upang kabayanihan, panitikan at kalayaan ay inyong lubusang pahalagahan. Paglikha ng editorial ay dapat mong malaman sa tulong ng specs na paraan. Tara na, tayo'y matuto at magkantahan. Halina't magsaya, sabay tayong matuto. Specs editorial, atin nang simulan ito. Kilos ayos ang tuon, dapat sa guro mo kaibigan. Pahayagan ay bahagi ng kasaysayan. Nilikha at pinandayan ng dunong at husay. Mga bayani natin ay talagang nagsikhay. Bahagi ng pahayagan ng editorial. Opinyon ng editor na papanahon, check na may aral. Para nang isipek sa pagsulat sa iyo'y ito
huwag malilingat ng ikay natuto. Suliraning ipahayag ang sitwasyon o suliraning ipabahagi. Posisyon, sabihin ang panig kung sang-ayon o hindi sa paksang inilalatag. Ebidensya, magbigay ng napatayan o patunay. Kaugnay ng isyu, konklusyon, magbigay ng paglalalahat o mas pinasimpleng paliwanag sa buong paksa. Solusyon, magmungkahi ng angkop na lunas sa suliraning inilatag. Pagsulat nito'y lubos pang mapapaulat, gamitan lamang sangkap na ilalahat. Ang mapangating tinatawag na transitional, ang anapora at kapora, mga kohesyong gramatikal. Suliraning ipahayag ang sitwasyon o suliraning ibabahagi. Posisyon, sabihin ang panig kung sang-ayon o hindi sa paksang inilalatag. Ebidensya, magbigay ng mga tayang o patunay. Kaugnay ng isyu, konklusyon, magbigay ng paglalalahat o mas pinasimpleng paliwanag sa buong paksa. Solusyon, magmungkahi ng angkop na lalunas sa suliraning inilatag. Ang paglikha nito'y sa isip mo maghahasa, sa pagsusulat ika'y magiging bihasa. Sundin lamang ang steps na paraan at panutot na magiging editorial ang iyong mabubuo. Naway naibigan mo ang pinadaling paraan sa paglikha ng isang editorial sa paraang specs. Narito ang uri ng editorial batay sa layunin ng paglikha nito. Una, nagpapabatid. Layunin, nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa isang issue o pangyayari nang walang masyadong opinyon. Halimbawa, batay sa ulat ng Pag-asa, mas mabuti na ang lagay ng panahon sa buong linggo. Pangalawa, nagpapakahulugan. Layunin, ipinaliliwanag nito ang kahulugan, sanhi at implikasyon ng isang issue o balita upang mas maintindihan ng mambabasa. Halimbawa, ang patuloy na pagbaha sa lungsod ay hindi lamang dahil sa malakas na ulan, kundi sa kapabayaan sa tamang pamamahala ng basura. Pangatlo, nanglilimbang. Layunin, gamit ang magaan o nakakatawang tono upang magbigay ng opinyon o saloobin sa isang paksa, karaniwang may halong biro. Halimbawa, sa sobrang sikip ng trapiko sa EDSA, ang buhat kong sanggol ng sumakay ay nakatatakbo na pagbaba. Pang-apat, nagpapahalaga. Layunin, layunin itong magbigay pugay, magpasalahat o kilalanin ang kontribusyon ng isang tao, grupo o kaganapan. Halimbawa, ang tagumpay ng ating mga kabataang atleta sa paligsahan ay patunay na ang disiplina at tiyaga ay susi sa tagumpay. Panglima, nanghihikayat. Layunin, naglalayong kumbinsihin ng mambabasa na pumanig o sumang-ayon sa isang paninindigan o aksyon. Halimbawa, panahon na upang magkaisa at ipaglaban ng mas mataas na budget para sa edukasyon ng ating kabataan. Suriin ang editorial sa paraang SPEKS sa tulong ng larong Edi-Sagot. Editorial ay suriin at mga katanungan ay sagutin. Unang tanong, ano ang paksa, layon at ideya sa tekstong editorial? Pangalawang tanong, anong uri ng editorial ang nabasa? Patunayan. Pangatlong tanong, tukuyin ang ginamit na transitional at kohesyong gramatikal. Suliranin.
Maraming manggagawa ang pagod na pagod sa pagbabayad ng buwis habang may mga taong tamad at walang trabaho na umaasa lang sa iba. Posisyon. Hindi tama na maging pabigat dito. Ang bawat isa ay dapat mag-ambag para sa ikabubuti ng bayan. Ebidensya. Batay sa resulta ng PISA 2022, ang Pilipinas ay kabilang sa pinakamababa ang marka sa matematika, pagbasa at agham. Ang maraming suliranin sa edukasyon ay nasasamahan pa ng katamaran sa pag-aaral ng mga kabataan ay magbubunsod sa kawalang kahandaan sa kinabukasan. Kung walang trabaho, tiyak na aasa sa ayuda na mula sa buwis ng mga masisipag na manggagawa na lumalaban ng patas. Konklusyon. Kung ayaw nating maging pabigat sa bansa, dapat magsikap tayo habang bata pa. Pag-aralan ng mabuti, magtapos at maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Sa sipag at tiyaga, tayo ang mag-aangat sa bayan, hindi ang dudurog dito. Ngayon ay, uriin ang editorial na aking ibabahagi sa loob ng 5 segundo, sabihin ng uri. Nagpapabatid, nagpapakahulugan, nanlilimbang, nagpapahalaga, ng ihikayat. 1. Ang kalayaan sa pamamahayag ay hindi lisensya para sa paninirong puri. Ito ay pananagutan na maghatid ng katotohanan. Dalawa, panahon na para suportahan ang lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang ani. Tatlo, ayon sa Department of Health, tataas ang kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Apat, kung may Olympic sa pagiging late, baka marami sa atin nang may gold medal na. Lima, isang pagpugay sa mga guro na patuloy na sinisilbing ilaw sa landas ng kabataan. Likas talaga sa iyo ang talino at husay, kaya dumako na tayo sa pangwakas na bahagi. Talas isip. Panuto. Isulat ang letrang E kung editorial ang tinutukoy at letrang H kung hindi. Simulan na. 1. Bahagi ng pahayagan. 2. Nagmumunghikai ng solusyon. 3. Inililihim ang katotohanan. 4. Lumang issue ang pinag-uusapan. 5. Patunay na malaya tayong magpahayag. Maraming salamat mga ka-Teacher Rick Fick. Hanggang sa muli!